Nagbabala ang CAAP o ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa mga eroplano na huwag munang lumipad malapit sa crater ng Mayon Volcano. Nananatili naman sa Alert Level 3 o critical status ang bulkan na posible pa ring sumabog anumang araw. Sa kabila naman ang paulit-ulit na babala ng mga otoridad, bumabalik pa rin ang ilang residente sa danger zone. Live mula sa Legazpi City sa Albay, may report si Chino Gaston. Chino? Jessica, tila hindi pinapansin ng ilang mga residente dito sa Albay ang panganib na dulot ng posibleng pagsabog ng bulkan anumang oras at patuloy pa rin silang nangangahas at pumapasok sa 6-kilometer permanent danger zone kahit na mahigpit na itong ipinagbabawal. Tahimik ngayon ang Bulkang Mayon. Isang rockfall event lang ang naitala sa nakalipas na 24 oras. Walang crater glow at wala ring naitalang volcanic earthquake. Pero babala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, huwag baliwalain ang pananahimik ng bulkan dahil nasa ilalim daw ang kulo nito. Eruption pa rin yung senaryo namin, disaster management. You should expect the worst. Base sa datos na nakalap ng mga instrumentong inilagay ng PHIVOLCS sa paligid ng bulkan, makikita ang ground deformation o pagbabago sa hugis ng bulkan. Umaalsa na raw ang lupa sa paanan ng Mayon dahil patuloy na namumuo ang magma sa ilalim nito. 4 mm na ang iniangat ng lupa ng Mayon noong Abril, naging 6 mm noong Hulyo at kahapon nasa 7.5 mm na. Ang namumuong magma umaabot na raw sa bunganga ng bulkan kaya namamaga ito. Kapansin-pansin din ang pagtagilid ng lower at upper slopes ng bulkan. Nilinaw naman ng PHIVOLCS na walang dapat ikabahala sa lunar eclipse na magaganap sa October 8. May mga paniniwala kasing may epekto sa aktibidad ng bulkan ang full moon. So wala pong epekto yun kung magkaroon naman ng lunar eclipse or full moon, random lang or coincidence. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines naglabas na ng babala sa mga eroplano na iwasan munang lumipad malapit sa crater ng Bulkang Mayon. Sa kabila ng mariing babala ng mga otoridad, may ilang residenteng nangangahas pa ring pumasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Kahit pa may nakabantay ng mga sundalo, bumabalik sa danger zone ng mga residente para tingnan ang kanilang mga pananim. Ang lalaking ito naman galing sa border ng 6-kilometer radius permanent danger zone at 7-kilometer radius extended danger zone. Dala-dala ang mga nakuhang niyog. Sinasabi nila pinagbabawal daw yung mga residenteng umakyat doon, di ba? Pero hindi naman mataas, malapit lang. Diyan lang. Malapit lang. Hindi kayo natatakot? Hindi naman. Oo. Ba't pinipilit niyong kumuha? Wala kasi makukuha eh. Giit naman ng lalaking ito, binabantayan lang niya ang kanyang bahay at mga alagang hayop. Ano ba, binabantayan niyo lang yung gamit niyo dito? Pero pag in kaso delikado talaga, madali lang po. Bababa May kayo. sasakyan. Paimbisigahan daw ng pamahalaang panlalawigan ang ginagawang paglabas-pasok ng ilang residente sa danger zone. Nananatili namang nakataas ang Alert Level 3 o critical status sa Bulkang Mayon. Ayon sa PHIVOLCS, wala pa raw silang teknolohiya para malaman kung kailan eksaktong puputok ang bulkan. Kaya ang tanging magagawa ng mga tao ay maghanda. Jessica, alam mo, hindi rin naman natin pwedeng baliwalain itong tinatawag na stock knowledge o kaalaman ng mga residente dito sa Albay patungkol sa pag-aalboroto ng bulkan dahil sa kanilang paliwanag ay halos araw-araw nila itong nasisilayan at halos bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Gayunpaman, malalim din ang kaalaman ng ating mga dalubhasa at napaka-scientific na sa ngayon ang pag-aaral ng mga bulkan sa mga panahong ito. Kaya payo ng mga otoridad dito sa mga kababayan nating pasaway pa rin dito sa Albay ay sundin na lamang ang kanilang mga utos dahil gaya ng maraming bagay, parating sa huli ang pagsisisi. Jessica. Alam mo, totoo yan, Chino. No, kasi nga sa karanasan natin sa pagbabantay dyan sa Mayon Volcano, alam nating napaka-unpredictable nito. Noong 2001, bigla na lang sumabog ito at may mga namatay tayong mga kababayan dyan. Although, after that, nagkaroon din ito ng senyales ng activity, pero yun nga lang, mahaba-haba talagang antayan yan. Yun nga sinasabi nila, Jessica, ng mga eksperto dito, walang pattern na pwedeng pagbatayan itong Mayon kung titingnan mo ang kanyang kasaysayan na maaaring magbibigay ng indikasyon na sasabog na ba ito sa susunod na oras o sa susunod na araw. Kung kaya't very unpredictable ito at yun na nga, kaya nga nakataas ngayon pa rin ang Alert Level 3
kahit pa may mga senyales na parang hindi na lumalabas ang ganong kadaming mga gases or parang hindi na ito nagpapakita ng gaanong aktibidad sa mga sandaling ito. Pero paliwanag din ng PHIVOLCS, namamaga ang lupa, namamaga yung slope, na siyang indikasyon pa rin na pwede pa rin mangyari ang isang major eruption sa mga susunod na araw o linggo. Alam mo, nakakamangha, no? Paano daw nila, curious lang ako, although matagal na natin naririnig, paano nila nalalaman na namamaga? Aside from yung visual observation, syempre. Paano nila nalalaman kung anong nangyayari dun sa loob ng bulkan, yung na umaangat na, yung volcanic materials doon? Paano nila nakikita na, o nasisiguro na namamaga yung bulkan? Chino? O Jessica, yung pagpapaliwanag sa akin, may mga instruments na itinanim dito sa tagiliran ng bulkan, no? Na siyang parang laser daw ang ginagamit dito from one point to another. Kapag may konting deviation lang lamang na ma-detect yung mga instruments, kasi diretso, it's a straight line ng laser, pag may konting deviation lamang dito sa tinatawag na parang beam, no, na nag-hit doon sa isang instrument pa, very precise yung kanyang measurement. Kaya masasabi nila kahit sa napakaliit na measurement, malalaman nila na gumagalaw ang lupa. Ibig sabihin, may swelling at may deviation dito sa normal na sinasabi nilang parang norm, no, or batayan nila na kung kailan hindi gumagalaw yung bulkan. So sa ngayon, masasabi nila na mamaga pa ito at medyo significant pa yung maga nito sa mga sandaling ito, kaya't hindi pa nila masabi talaga na pwede nang bumalik yung mga residente, kung kaya't ang advisory nga ay ang pwedeng magkaroon ng major eruption sa mga susunod na araw pa rin. Sabi nila bawal na sana yung mga eroplanong lumapit, pero kanina may mga nakita akong aerial pictures o yung makuha from a helicopter, no, na sobrang lapit doon sa bulkan, doon sa bunganga ng bulkan, Chino. Yes. Alam mo, Jessica, yung pagkakaintindi natin doon sa CAAP advisory ay hindi naman bawal yung mga eroplano na lumapag dito sa Legazpi, kundi pinapaiwas lang sila doon sa paglipad malapit sa bunganga ng bulkan dahil nga sa panganib ng ashfall, no? Kasi kapag pumuputok ang bulkan o active ang bulkan, lumalabas yung ash sa bunganga nito at minsan umaabot pa nga ng ilang kilometro yan ang taas sa atmosphere kung saan dumadaan naman yung ating mga eroplano na siyang magiging panganib para sa kanilang mga high-tech na jet engine na kailangan nga humigop na maraming hangin para mapaandar ng mabilis. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Bicol, Chino, Gaston.